Hey, what's up guys? Welcome back naman sa ating channel. So, today, gusto ko lang i-share sa inyo itong apps na aking na-discover ngayon lang. Kaka-discover ko lang nito mga 1 week ago. So, di ko alam matagal na pala nag-i-exist tong camera app na to. No, ito yung Blackmagic camera app na pang cellphone nyo. So, kung kayo napansin nyo sa inyong mga cellphone pag nagre-record kayo is walang masyadong option, no? Ah, yung mic hindi nyo pwedeng palitan. So, naghahanap kasi ako ng apps kung saan pwede kong gamitan ng external microphone. Every time na gagamitin ko yung default camera nung cellphone ko, pag nagre-record siya, yung internal microphone lang yung ginagamit niya. So, naghahanap ako ng ganong klaseng apps. So, yun nga, na-discover ko itong Blackmagic camera app. So, sa video na to guys, ituturo ko kayo o bibigyan ko kayo ng basic tutorial kung paano gamitin itong apps na to. Ito yung pinaka the best camera apps na makikita nyo sa Play Store. Okay, tara, samahan nyo ko. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa user interface ng Black Camera app. So, papaliwanag ko lang muna kung ano yung mga nandito, mga icon at saka mga numbers na nandyan. So, mula dito sa top left, makikita nyo dyan yung inyong camera o yung klaseng lens na ginagamit. So, ito naman yung frame rate nyo. So, 24 ang nakalagay dyan. 24 frame rate. Tapos, ito naman yung inyong shutter. So, may dalawang klase na shutter na unit. So, merong fraction tsaka merong percentage. So, ang ginagamit natin is fraction. So, nakalagay dito is 1/33, no? Tapos, ito naman yung aperture nyo. So, bababago niya yan kung yung inyong cellphone o yung camera ng inyong cellphone merong ibang na-adjust yung aperture. Sa akin hindi siya na-adjust. So, tapos ito naman yung time o yung oras ng recordings nyo. Tapos yung ISO. So, makikita nyo yung ISO dyan. Yung ISO yun yung para sa mga magagaling sa camera dyan. So, ito yung parang yung gaano karami yung ilaw na pinapapasok niya sa sa lens, no? So, yung shutter, ito naman yung gaano kabilis niya bubuksan yung lens para makapasok yung ilaw. So, ito naman yung white balance. Tapos yung tint, sa color yan tint. Tapos yung HD 16:9. So, yung depende yan sa cellphone nyo kung ano yung kayang record ng cellphone nyo. Kung cellphone nyo is kaya mag-record ng 4K, lalabas dyan 4K. Pwede nyo iset na 4K kung gusto nyo ilagay yung 4K. Tapos dito naman tayo sa may gilid, itong 3 dot na gilid na nakikita nyo. So, makikita nyo, itong pag kinlik nyo yung gilid na yan. So, ito yung preset. So, pag tinignan nyo itong nakalagay na yan, itong unang icon na to, yan yung preset. Pwede kayong mag-set ng mga settings nyo kung ilan yung frame rate, shutter, at saka yung ISO. Tapos pwede nyo na yung i-save sa F1, 2, and 3 dito sa may kanan. So, yun lang yun. Tapos ito naman yung parang yung sa mga pelikula, no? Makikita nyo sa mga pelikula, meron sila clapper, movie clapper. Nilalagay nila kung anong scene yan, kung anong shot yan, kung ilang take na yan. So, hindi nyo na kailangan magsulat kung meron man kayong clapper kasi meron na rin siya dito, no? Diba, ito naman yung remote control yan. Wala tayong remote control. Tapos yung record. So, makikita mo dyan yung exposure, yung mga kulay ng nakikita niya, no? Tapos, dito naman sa next icon is yung inyong phone nyo. Kung ilan pa yung storage na meron kayo. Ilang oras pa yung kaya nyong recordings. Ilang porsyento pa yung storage nyo na natitira. So, sa akin is 25 GB na lang yung natitira sa akin. Mapupuno na yung cellphone ko. Tapos ito namang platform na to na parang merong wifi. Ito yung Black Camera Cloud. So yung kung alam nyo yung Blackmagic Company,
Ito yung same company na gumawa ng DaVinci Resolve. Kung gumagamit kayo ng DaVinci Resolve, same lang yan. Sila yung gumawa na itong black camera app. Kaya napakaganda na itong camera na to kasi free lang siya. Wala siyang ads. Tapos wala siyang paid subscription. Sa dami ko na kasing dinownload na mga apps sa Play Store, no. Pakarami na nun. Kung hindi siya paid subscription is sa katerbang ads naman yung makikita mo. Tapos dito naman tong icon na to, makita nyo pag nagsasalita ko, merong meter. Ito yung inyong microphone. Ngayon yung inyong microphone, pwede kayong mag-set ng microphone nyo kung meron kayong external microphone na nakalagay. So makikita nyo yun dyan. Automatic yun na sineselect ng Blackmagic camera, isi-select niya agad yung external microphone nyo. Pero pag wala, yung internal microphone ng phone nyo ang gagamitin niya, no? Ngayon, ito, makikita nyo yung AP na yan. Pag hinold nyo yan, mag-hold siya ng focus. Makikita nyo AE tsaka AF, auto exposure tsaka auto focus. So, i-hold mo lang yan sa isang subject para mag-lock in siya ng focus. Tapos ito naman yung ito parang yung ano nga tawag dito, yung exposure. Sa exposure yan, pwede nyo palitan yung exposure. Ayan, makita nyo pagka nagkakaroon ng high stripes, ibig sabihin yan yung part ng video na mataas yung exposure. Okay, so pwede nyo bago-baguhin. Nasa sa inyo na kung ano yan, kung anong gagamitin nyo. Kasi may explore nyo to kapag sanay na kayo ng gumamit ng mga DSL na camera, no? Kasi hindi ako expert sa mga camera, so pinag-aralan ko lang kung paano to gamitin. Okay, sabay ito naman yung auto focus. Pwede kayong mag-focus or ayan, kita nyo, off muna natin. Tapos ito yung focus nya, no? Makikita nyo, nag-a-adjust siya kung magpo-focus o hindi. Pwedeng auto, pwedeng kayo na mag-set ng focus niya. Okay? Sabay, ito naman yung zoom. Ano pala to, yung exposure. Kung tataasan nyo yung brightness, parang ganyan. Brightness and ayan, shadow. Ayan. Tapos, ito naman yung record button nyo. Tapos, ito naman yung inyong camera. So, pwede kayong mamili ng camera. Makikita nyo yung front camera. Okay, yan. Tapos 16mm. Ito 16mm, ito yung wide angle. So, tapos yung 22mm. Tapos yung normal na camera nyo na madalas na lagi nakaset sa cellphone nyo. Ito naman yung media. Makikita nyo yung media. Once na mayroon na kayong na record, dito nyo makikita yung mga recordings. Okay? So, pwede nyo burahin or i-upload sa cloud kung meron kayong cloud account. So, yung mga cloud account, yun lang yung mga nakasubscribe sa cloud storage ng Blackmagic. Para yun sa mga mga may group project na malalayo sa isa't isa. Kung kunyari nasa abroad yung iba. So, pwede nilang gamitin yung Blackmagic Cloud para makapag-edit sila o makapag-synchronize sila ng editing nila sa iisang project. So, yan yung chat para yan sa Blackmagic Cloud. Tapos dito naman tayo sa may settings. So, once na mag-install kayo na itong apps na to, ito yung kauna-unahan nyo dapat pupuntaan. Isi-set nyo yung mga parameters nyo. First, dito tayo sa may record. Click nyo yung codecs. So, ang naka-default sa codecs nito yung H.265. Halos parehas din siya. Ito yung parang latest version nitong H.264. Kung mahilig kayo mag-download ng mga movie. So, ito yung latest version niya na halos parehas lang sila ng quality. Pero, yung H.265 is mas mababa yung file size. So, mabibili kayo ng bitrate nyo kung anong gusto nyo. So, the higher the bitrate, the higher the file size. Okay? Tapos sa may camera, tapos lagi nyo itong unang gagawin pala pagka binuksan nyo yung enable vertical video. Kasi kapag hindi nyo yan nilagay,
crop yung video nyo, tapyas yan. So, enable vertical video para makapag-record kayo ng mga TikTok at saka ng Instagram Reel. Okay, trigger record indicator. Ayan, hindi na ako naglalagay niyan. Ayan, yung mga ibang settings, use volume button for trigger record, black white balance, ayan. So, aaralin nyo na lang to isa-isa. Reduce noise, yan. Tapos, pagdating naman sa may audio, sa audio, pagka meron kayong external, ayan, dito kayo pwedeng mamili ng microphone. So, nakalagay sa akin default or phone microphone. Either default or naka-default siya ng phone microphone lagi. Unless meron kayong isasaksak na external microphone. So, monitor, autofocus, ayan yung focus assist. Focus assist yung kanina kagaya nitong focus assist pala ang tawag dito. Ito. Focus assist ang tawag dyan. Pero pwede mong i-manual, pwede mong i-auto yung focus assist. Okay, balik tayo doon. Ayan, yung grid, yung guides color, opacity, tsaka yung grid opacity. Ito yan lahat. Makikita nyo yan dito sa may, ayan, ito. Ayan. Balik tayo doon sa may monitor. Ayan, HDMI out. Kung meron kayong HDMI, USB-C, yung cellphone nyo, pwede nyo isaksak sa monitor as HDMI para pwede nyo makita agad yan sa monitor nyo. Or sa PC nyo, pwede nyo makita. Kung meron kayong HDMI. Okay? Tapos yan, isa-isay nyo na lang yung mga audio meter na yan. Tapos live stream, hindi natin magagamit itong live stream dahil kailangan lang to sa mga nakasubscribe sa Blackmagic Cloud. Media, record proxy. Parang sa DaVinci Resolve, yung record proxy, gumagamit siya ng proxy na media file. Yung mga audio video nyo, pwede kang gumawa ng proxy para mas mabilis kang makapag-edit at hindi mag-lag yung DaVinci Resolve. Parang ganito rin yun, kaya lang, ang downside niyan, kakain niya ng malaking file storage. Okay? Auto upload to selected project, hindi na natin yan kailangan. Enable upload over Wi-Fi, hindi na natin yan kailangan. Okay? Function button. O yan, ito yung function button para sa mga preset nyo. Yung sinasabi ko, yung mga preset nyo. Pwede nyo i-save inyong mga preset. Tapos ito yung LUTs. LUTs yung color grading. Pwede kayo mamili ng color grading dyan sa inyong LUTs. Pag bumalik kayo dun sa may camera, sana yan? Ito, LUTs. Nakikita nyo yung LUTs. Ito yung, ayan, pwede nyo bago-baguhin yung kulay. So, depende sa environment o klase ng video na gusto nyo record. Ito nga pala, nakakalimutan ko to. Ito yung, tagalan natin LUTs. Off. Tapos ito yung stabilizer. Ito yung stabilizer ay yung parang optical image stabilizer. Yung OIS. So, yung cellphone nyo kung merong mga ganon. So, pwede nyo yan magamit. So, para hindi maalog yung video nyo. Okay. Tapos ito nga yung preset. Pwede na kayo mag-save ng preset at ilagay nyo dun sa may F123. Tapos yung mga accessories, use Bluetooth, Instagram flow control, okay, remote control. Yan. So, wala nang masyado. Yun na yung lahat, guys. So, naituro ko na sa inyo yung basic. Ito yung basic tutorial ng Blackmagic camera apps. Okay guys, dyan nagtatapos yung ating basic tutorial nitong Blackmagic camera apps. Okay? Sana meron kayo nakuha magandang information at saka may natutunan kayo sa ating video. Okay? So, wag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Bye-bye!